Dalawang Eden. Okay, yun po, no? Two Edens, no, na tackle ko to ng bahagya last week. Kasi nung itong nakaraan, may lakad kami. Pumunta kami ministerial meeting sa Santa Cruz, Laguna. So maganda din doon, pwede rin nakapaglatag din po tayo doon. So, una po, ako po kasi ay mahilig magsulat. Hindi po ako, hindi siguro ako teacher, ano? Hindi. Yun po, no, yung dalawang Eden na binanggit ko last time, naniwala po tayo na yung Eden ay sa Diyos. No? Ang Eden na ito ay mahalaga makita natin kasi magkaibang panahon, yung panahon na ang Eden ay hawak ito ng mga anghel. So ang una, Eden, babaguhin ko yung term ko kasi medyo baka nakakaano to. Paano naging Eden ni... Kasi dati ang ginagamit kong term, Eden of Lucifer. Satan. Tapos Eden of Adam. Pero ang gagamitin ko ngayon, Eden during the time of Lucifer. Lucifer's time. Ayan. So, yung pangalawa, yung Eden, during the time of Adam. Adam's time. So, yung number 1 po ay masyado ko na natakil yan. Meron akong video niyan doon sa, pwede nyo i-follow yun. Yung lahat ng ministers meeting dito na pwede nyo i-share doon sa timeline, sa page. So, yung number 2, dito ako po-focus sa Eden ng panahon ni Adan. Magkaibang, na po yan, magkaibang kalagayan, magkaibang panahon, at hindi na katulad dati sa panahon ng Eden, nung panahon ni Lucifer. Naniwala tayo na ang Eden ay ang nangunguna po dyan at ang nangangalaga dyan ay si Lucifer. So, hindi natin yan pwedeng kasi nakasulat yan letra por letra eh. Sabi niya doon sa Ezekiel, thou was in Eden. No? Sabi niya, you are anointed cherub. No? Ayan. Cherubim, no? Cherubim. Makakapagtaka, medyo sisingit lang ako. Si Lucifer pala, cherubim din. Yes. Pero archangel din siya. Yes. So mayroong kaming topic niyan, 3 kinds of angels, o yung stages ng angelology. Di ganyan, pag pinag-aralan yung angels, tungkol sa angels. So, may pag-aaral sa demons, may pag-aaral din sa angels. Meron tayong booklet niyan, yung demonology. Pero naman, angelology. Ayan. So, sa time po ng ni Lucifer, ito po ay maayos. No? Maayos siya. At, ulitin ko yung drawing ko dito. Yung last time. Ito po yung mundo. Sa time po ni Lucifer ito, no? Ito po yung buong Eden. Ito po ay buong paraiso. Paradise. So, when I say paradise, garden. Yung buong Eden po na yan ay garden. Boom earth. Garden of vegetation yan, garden of delight. Ang ibig sabihin ng paradise or yung tinatawag na garden, no? Delightful. Pansinin mo kasi may term na mababasa ka sa Genesis chapter 2 nung sinabi dito ni ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 8. Sabi niya, and the Lord God planted a garden. A garden. Makakapagtaka po dyan, nung nilikha yung tao, saka siya nagplanted ng garden. O, di ba sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth? Already finished.
Pagdating dito, lalo lang pa siya sa another creation. So God created again for the second time around. May tinatawag dito po na sa Genesis, sa Book of Genesis, may tinatawag dyan na dalawang school of thoughts. Yung una, yung recreation, sabi ng iba, ang Genesis chapter 1 daw, ay may recreation. No? May recreation daw. Pero, yung isang school of thoughts, walang recreation. Anong tawag doon? Ano lang yan? Yes, chronological tawag yan, yung sequence, no? Yung sequence ng chapter 1, chapter 2, and chapter 3, may tinatawag po dyan, tawag dito yung summarization, no? Summarization. So, ang Bible, hindi po tayo dapat malito dyan, no? Pagka pinag-uusapan po yung konteksto ng Bible, at dapat alam din natin kung ano bang ano dyan, pagpapaliwanag. Kasi pagka hindi, malilito tayo. 2 beses naglalang ang Diyos pagdating dito. Iwan mo, 2 beses ng Diyos nilalang si Adan at si Eva. Tingnan niyo po, pag binasa mo Genesis 1 verse 26 to 27, God created the man in His own image. God created him, no? Pagdating sa Genesis chapter 2 verse 7, sabi dito, God formed a man out of the dust. So 2 times. So Genesis, magkaibang chapter yan, 1 and 2. So may creation ng Diyos dito, may creation sa chapter 2. So that's another, yan, hindi po dapat tayo malito dyan. So dito po, binanggit sa verse 8 ng Genesis chapter 2, na the Lord God planted a garden. So ang Diyos ay naglagay ng gumawa siya ng isang garden doon, sabi niya dito, eastward in Eden. Ito po yung Eden. Ito yung Eden sa panahon ni Lucifer. Pero sa time ni Adan, ito yung Eden, sabi niya, ito yung lugar ng Eden. He planted a garden eastward on Eden. Isa yung Eden. Yan. Pinpointan ko na ang Eden, Jerusalem, Israel mismo yon. So God planted a garden eastward on Eden. So pag-check po ninyo, mayroon tayong history book, yung Fertile Crescent, kung hindi nyo po yan nalilimutan sa panahon po nung Araming Panlipunan. Nabanggit yan doon. Ano yan? Yung joint ng panahon na yun, ng Fertile Crescent na yan, kung titingnan ninyo dito sa Genesis chapter 2, yung 4 na river, para makita mo kung nasaan yung Eden, kailangan malaman mo kung nasaan yung 4 na river. So, katunayan, Fertile Crescent yung Middle East. No? Pero, hindi yun ang topic ko. Ang topic ko ay, ano yung ikalawa? Anong kalagayan na yan? Yung ikalawa po, yung garden, maliit na party na lang. May nangyari po kasi, sa pagitan po nitong dalawang ito. May tinatawag na gap theory. This is another school of thoughts ng pag pinag-aaralan natin yung creation. So gap theory, sabi ng iba, no? May nangyari, gagawa ko ng mundo dito, tapos ito yung mundo ni Adan, kay Adam to. Sa panahon ni Adan, ito yung panahon ng mga angels. May gap theory po dito. Kaya pag tinignan niyo yung Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Ang Diyos daw ay nag-move upon the face of the water. Sa panahon po na to, nang hindi pa mahulog si Lucifer, nang hindi pa siya mahulog sa kanyang state, okay pa eh. No? Ayos lahat. Eternal to eh. Ang kondisyon ng panahon na yan, eternal. Eh, Pastor, how about this? Dito, eternal, pero nagkaroon ng temporal state. Why? Nung kinain na yung bunga. Dumating yung
corruption ng katawan. No? Sa time na to, eternal yan, talagang hindi siya temporal. Pero itong panahon na to, ito yung crucial part na nung nag-aklas na yung mga anghel. So, 1/3 of his angel ay sumama doon sa rebellion against God. Then after that, may nangyari sa lupa. Pag binasa natin yung Ezekiel, si Lucifer po ay magaling manghikayat. Mayroon siyang ini-offer na merchandise kung bakit niya nakuha yung 1/3 of angels. No, hindi siya merchandiser siya eh. Si Lucifer ay merchandiser sa panahon na yan. Bakit? Meron siyang in-offer. Hindi mo matutokso ang mga anghel kung wala kang i-offer sa kanila. Diba ba? Why? They are created to worship God alone. Yan lamang yung gagawin nila eh. Pero hindi mo sila pwedeng madala kung wala kang i-offer. Sabi niya dito sa verse 16 ng Ezekiel 28, by the multitude of thy merchandise. So marami siyang ino-offer. Marami siyang mga kalakal. Kalakal. May kalakal sa Tagalog niyan. Yung karamihan ng kalakal, may ino-offer siya. They have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. So si Lucifer, bakit siya nagkasala? So the original sin, hindi per se talaga yan kay Adam. The original sin was, yung pinaka-start talaga niyan, dun sa anghel ng Diyos na nagkasala. Anong nangyari? Sabi niya dito, lumabas sa puso niya yun eh. Sabi niya dito, sa verse 15, thou wast perfect in thy ways from the days that thou wast created till iniquity was found in thee. Paano kaya pumasok yung iniquity sa kanya? Simple lang po. Because of this, ang Diyos, binibigay niya rin yung pre-moral agency niya doon sa anghel. So may free will pa rin ang anghel kung gagawin niya o hindi. So, nandyan talaga yan. Ang Diyos hindi nakikialam. Sabi ni Sispo. Saan? Sa free will. Kahit sa anghel. Pero nakikialam ang Diyos ako. So God intervened to the people, to the mankind. Pero yung free will, hindi talaga niya yung papakilaman. Kaya nga sabi dito, till iniquity was found in thee. Tingnan niyo po, sisingit ko lang to. Si Cain. Tingnan si Cain. Siguro magkaiba tayo ng stand dito eh. Si Cain, kahit siya ay hybrid, hindi po siya pure hindi siya pure serpent seed. Hindi siya pure son of God. Si Cain. Si Cain ay hindi pure hindi son of the serpent. Hybrid siya. Meron siyang lahi ni Eva. Kasi because we stand na may nangyari talaga na na tawag doon yung infidelity, no? So, na hybrid siya, pero sabi doon, hybrid siya eh, meron siyang will. Na sabi niya kung gumawa ka ba ng mabuti, hindi ka mamarapatin? O sabi niya, ang Diyos mayroon siyang, may chance ang lahat ng tao na pumili kung anong pipiliin niyang landas. Kaya huwag isisi sa Diyos kung bakit ka nagkaganto o nagkaganyan. Ikaw ang pumili ng landas mo eh. So ang Diyos sa kanyang panukala, nakita ka ng Diyos kung ano yung pipiliin mo eh. Never niya pinakialaman yung predestination mo na kung sino lang yung gusto na ito, pogi ito medyo pango, ay hindi ko to pipiliin. Hindi ganun ang Diyos eh. Ang Diyos, pipili siya base sa kanyang panukala. Sa paunang panukala. Mas kita ng Diyos kung anong desisyon ng mga tao ito. So pipiliin niya, pinipili rin ako ng anak ko na to eh. So nakabase lang din siya doon sa pagpili din ng tao sa kanya. Kahit pinili ka ng Diyos, kaya kung ayaw mo sa Diyos, never kang pipiliin ng Diyos. So sa panahon po ni Adan, ito na lang po yung part ng garden. Pero before, ito ay buong garden. Vegetation yan. Pag binasa po ninyo yan doon sa verse
13 ng Ezekiel chapter 28 verse 13, sabi dito, thou hast been in Eden. Yung Eden daw, the garden of God. Hindi niya sinabing yung Eden may garden. Hindi niya. Ang sinabi doon sa verse 13, the Eden was the garden of God. So this garden is whole garden ito. Pero sa time ni Adam, he just planted a garden. Ano lang yan? Eastward in Eden. So ito yung Eden, may garden lamang. Ay ano yung sa labas? Sa labas nito, chaos po yan. Why? Sa time na yan, nung pagkatapos ng ihulog si Satan, nagkaroon dyan ng survival for the fittest na. We do believe in the dinosaur. Yan, naniniwala ako dyan eh. Why? Kasi itong panahon na to, hindi eons of time ito bago lumabas yung tao. Pag chinek po ninyo yung creation ng Diyos, dito ako, no? Dito ako mag-drawing. Pwedeng, to eh. Ito yung time ni Adan. Ito yung first 1,000 years. Ito yung second, third, fourth, fifth, sixth, ito yung seventh. Ito yung first 1,000 years sa time ni Adam. Pero, actually, we are in the last of the creation of God eh. Ito yung talagang eons of times, hindi yan mabilang. Ito yung first 1,000 years ng human creation week. Sa time ni Adan, sa time ni Noah, sa time to ng Lot, no? Dito si Kristo lumabas. Ito po. Sa time na to, ito yung church ages. Ito yung 2,000 years church age time. Ito na yung 7,000 years. This is the millennium, no? Yung millennium age. So ito po yung panahon na yan. Yung panahon ng Eden ni Lucifer, dito yan. Sa time pa na ito. Pero ito yung time ni Adan. Magkaibang panahon po yan. So hindi natin siya pwedeng pagsamahin. Ang iba pinagsasama yan, ang sabi nila ng iba, ang dinosaur living to the time of Adam. Ito kinagat ng Tyrannosaurus Rex si Adam that time. Pero sa panahon po na yan, yung anointing ng Diyos, pansinin niyo po, bakit ko nasabi yun? Bakit na ilagay doon yung serpent? Saan galing yung serpent? Sa panahon. Sa time ni Adan, saan galing yung serpent? Ba't biglang nagkaroon ng serpente sa gitna? Diba? Sa eksena, hindi naman yan talagang biglang lumitaw po. Diba? Nandun na talaga siya. Diba? May panahon yan na nandun talaga yan. O bakit? Siya ay katuwang ni Adan. Pansinin niyo po, nung iners ang lalaki, magpapawis yung sa pawis ka, mabubuhay. Magbubungkal ka ng lupa. Ganun na nangyayari sa mga lalaki, kaya nagtatrabaho mga lalaki. Amen. So ngayon, sinong katuwang niya? Diba? Sabi niya doon, sabi ng Diyos, nalungkot si Adan, walang makitang sapat na katuwang. Walang makita po eh. Oh? Si Adan ang nagpapangalan ng lahat, napakahirap ng trabaho niya. Eh bakit walang makita? Nalungkot pa si Adan. Di ba sa Panginoon, hindi ka pwede malungkot? Pag nasa presensya ka ng Diyos, hindi ka pwede malungkot. Malungkot po ba tayo pag nasa presence of God? Wala! Ang presensya ng Diyos ang mag-aalo sa iyo ng kalungkutan mo. Aalisin niya yon. Pag binasa mo, Revelation 21 verse 4, papahirin ang mga luha natin. May kamay ang Diyos, pinapahid at isa-isa yung mga mata natin. Hindi po. Yung presensya ng Diyos ang nag-aalis ng mga stress. Yes. Sino yung stress din? Yung presensya ng Diyos po yun. Sa panahon po na to, bakit nalungkot si Adan? Nasa presensya ka ng Diyos eh. Tuwing dapat hapon, bumababa yung theophany. Yung theophany, nag-i-record sa atin, kumusta ang pamilya mo? Kumusta na yung gawain niyo dyan sa bahay gabi-gabi? Okay naman, Lord. Hindi nakakagawa.
Sabi ng isang doktor, ito po, sabi ng isang doktor, kung kilala niya si Doc Akoy, pag tinanong ka ng Panginoon, sabi na, bakit yung tao, di ba, ng face mask, kailangan magsuot tayo ng face mask. Ayun na. Last na lang po, ilang minuto, ilang segundo lang. Nung nagsabi yung gobyerno, magsuot tayo ng face mask, nakinig tayo. Mandatory yun eh. Pero pag ang Lord ang nag-utos, pwedeng hindi natin gawin. Sabi ng doktor na yun na nag-share ng health, pero word of God din ang inaano niya. Nakakalungkot bakit kaya natin sundin yung tao, pero ang Diyos hindi. Hindi tayo, sabi nung pag tinanong ka, ilang oras ka na sa social media? Mga 4 na oras na ho. Ilang oras ka na dyan ka-scroll ng cellphone mo? Diba? Pero hindi mo naman tinutunghayan ng Diyos pa rin. So, yun lamang po. Para maganda, madagdagan naman ng iba. So, yun lang yung ko. Bigay ko na sa MC. Sige po, dahil bumulong sa akin si Pastor kanina, Hindi, baka may, siya mauuna. baka may gusto. Baka sabihin, ako na lang lagi. Hindi, kung wala lang, di mauna ko. Ikaw na po muna. Babawiin ko lang naman, lalim mo pinanggalingan. Sige po, 10 minutes. 3-9. Dalawang Eden. Ngayon, mayroong dalawang Eden na merong Eden si Satanas at merong ding Eden ang Diyos. Shortcutin ko ito dahil maiksi lang. Ang Eden ng Diyos, ito yung Garden of Eden kung saan si Adan at si Eva. Meron itong Garden of Eden, ang Eden naman ni Satanas, ito yung may precious stones. Kaya yung Ezekiel 4, Ezekiel 20, 12 ba yun? 14. So yun. Sige lang po. Ezekiel 28. 13. O, 13 muna. 28:13? Oo. Kaya ibang version yung title. Yung verse po. Teka, sabayan ka. Tigil mo muna yung timer ha. 28:13? 10 minutes. Oh, ay, King James po. At si Pastora, makisoyo po. Ezekiel 28 verse 13. Okay, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Yes. Assistant, Pastora, excuse lang. Sabi doon, ikaw ay nasa alaman na ng Diyos ng mga mahalagang bato. Precious stones. Was your covering. Your covering. Kaya nangingintab si Lucifer. Naninilaw sa ginto. Marami agad langis. At tuloy mo, Pastora. The sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper. Okay, lahat ng 12 precious stones. Sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Okay. Ito ang garden of Eden ni Satanas, ito yung mga precious stones. At marami siyang mga mahalagang bato. Ngayon, anong verse na yun, Pastora? 14. 14. 13 lang yan. 13 hanggang? 13 lang po yun. Okay. Pwede, ayan ang kay Lucifer, garden, sa Ezekiel yun. Sa Isaiah 12 ba yun? Isaiah 14, 14:12, makisoyo po. Nung nakakita ko, baka... Kung nakakita ka, taas ang kamay. Nauwas Pastora eh. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. End of the morning. How you are cut down to the ground. Yes. You who weaken the nations. Yes. Nagpahinga ka sa mga bansa. For you have said in your heart, I will will. ascend into heaven. Yes. Puro I ay. will exalt my throne above the stars of God. I will Ay. also sit on the mount of the congregation Yes. on the farthest sides of the north. Of the north. I will North. ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yes. Bakit binanggit yan ang north ng mga bituin? Ito, pag tiningnan, di ko burahin yung kay Badominan eh. Asan ang north? Sa taas. Sa baba ay? Dito ay? East. Dito ay west. Pag titingnan mo yung kalangitan, north side, halos wala kang makitang bituin dyan. Tingnan yung science to ha. O ito, kung may mali ako, balikan niyo ako. Pero
Sabi diyan, inulog yung mga bituin. Kaya pag tinignan mo sa kalangitan, bandang north, halos wala kang makita ang bituin dyan. Pastor, makisuyo. Kasi 10 minutos lang talaga binigay sa akin. Kung ako pwede tumawad. Verse 14 at 15. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the Yes, pit. of the seal. Those who see will gaze at you and consider you, saying, Is this the man who made the earth Okay, sa- tremble? Pastora, pwede tama na po yan. Lahat ng sinabi doon ni Lucifer, laging ay. Laging ay. Diba? Kasi, I will ascend sa, papantayin sa Diyos. Ako'y puro ay pag binasa mo yan. Kasi kailangan siya kasi. Pastora, saan yung, ano ba, size ba yan? Yung marami siyang merchandise, si Lucifer. Ezekiel ba? Ezekiel. Makisuyo ba? Kasi tatanungin si Mother Fernand kung ano yung merchandise niya eh. Pag hindi masagot niyan, Pastora, hanggang date lang yan ha. Verse ano po yun? What do you mean? 16. 28, 16 2016. at 26. Okay. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay merchandise. Madaminan. O makisuyo. Pastora, pasensya na po ah. By the multitude of thy merchandise. Okay, tama na, Badaminan. Dahil multitude of the merchandise. Ang tanong, ano yung merchandise niya, Brother Minan? Yung ano po, yung ginto. Ginto. Yung mga precious stones. Ibig mong sabihin, si Lucifer naninegosyo ng mga ginto online. Nagtitinda ba siya ng mga ano, ruby, yung jasper o ano ba? Doon po sa Okay. taas yun eh, yung mga precious Brad, stones. pag binasa mo yung litra por litra, parang silyado ka pa, Brad. Okay. Ito, sasabihin ko na. Ano yung merchandise ni Lucifer? Okay. Yung kasinungalingan, yung yung kasamaan, pagpatay, mga karamdaman, mga lahat ng mga gawa ni Satanas. Yan ang kanyang negosyo. Hindi pwedeng magtitinda siya ng ginto doon, ng diamante at mga ano-ano pa man. Yan ang merchandise niya. Marami bang bumili niyan? Marami. Kaya nga maraming sakit. Okay. Ano pa ba yung kasunod? Okay. Yung, ito, sundan ko lang ito kay Brother Minan ha. Kailan lumabas yung serpente? Sa panahon ba niya Adan at Eva? Hindi. Kasi sabi doon, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Perfect. Verse 1. Yan. Pagdating ng verse 2, void. Okay. Bakit naging void? Inulog dito si Lucifer. Nasira ang mundo. Ang mga dinosaur ba noon, yung mga taong kiriniit niya, nung hindi pa inuhulog si Satanas, matino ba sila? May harmony sila. Nung hindi pa inuhulog si Satanas, mga dinosaur lahat, kasama yung serpent. Bakit serpent na tawag sa kanya? Ano, bago siya naging serpent, anong tawag sa kanya? Science. Sila ay? Himan. Ha? Hindi pa man, bahagi yun. Pero ano ba talaga tawag sa kanila? Sila ba'y tao o hindi? Tao ngayon. Ano tawag doon? Mukhang tao. Marami din naman sa atin, mukhang tao lang. Okay. Ay, Pastora, bago sila naging, bago naging serpent, ano sila? Ang tawag sa kanila ay science to. Alam ko, nag-aaral naman tayo ng high school eh. Ang tawag dito ay prehistoric man. Pero, hindi man ang chimpanzee. Man, sila yung mga taong bato, sila ay mukhang tao, pero sila ay walang laraan nyo, or wala silang kwan ng Diyos, tawag dito. Image and likeness. Sila ay bahagi ng animal kingdom. Naging void ang mundo, nagpatayan ng mga hayop, yung serpent, itong prehistoric man, ito yung mga survivor.
na umabot pa sa panahon ni na? Saan ang panahon ni Adan? Panahon ni Adan. Oh. Bakit sinabi, ano bang sabi ng Genesis chapter 3 doon sa serpent? Pastor Bal, makisuyo. Genesis chapter 3, Chapter 3. verse 1. Ito. 3:1. Yes. Ang ahas nga ay lalong tuso, Tuso! sa alinman sa mga hayop Yes, pastor. sa parang. Yes, okay na. Verse 1. Ang serpente ang pinakatuso, matalino. Paano siya naging matalino? Kasi ito, tingnan nyo sa lahat ng hayop, siya ang ulo. O, ulo. Tawag na. Ulo, mata. O. Kumbaga, siya ang pinakaulo. Noong siya ay magkasala, siya ay ginawang buntot. Buntot. Diba? Buntot. Basta buntot. Diba? Nagkasala siya. Pero, sinabi doon, Genesis chapter 3, matalino siya. Diba? Saan siya naging matalino? Yung serpente. Naging matalino siya dahil siya ay halos pinakamalapit na kumbaga hayop sa tao. Diba? Magandang topic ito. May pati nga sana yung maraming topic to. Siya ang pinakamalapit na tao na pwedeng gamitin ng demonyo. Ginamit lang naman siya para magkaroon ng magandang term to. Gling. Ganon. Ngayon, siya ang ginamit ng Diyos. O ng demonyo. Yung serpent yan. Bakit? Nung primero ba? Serpent siya. Meaning kasi pastoran ng serpent, gumagapang. Di naman siya gumagapang dati. Kasi kung gumagapang siya, susumpa siya ng Diyos. Gumapang ka. Sabi, ay, ang Diyos naman. Alam na nga niya, gumagapang ako, susumpain pa akong gumapang. Hindi naman ganun low class ang Diyos. Ay, siya? Parang ngayon pa lang ako, Father. Maraming salamat po, Brother James. Time's up na po. Ayun, sino po yung nais? Ayun, Brother, Sir Val. Kaya naman, ito dating gumagapang ay bakit susumpay? Again, 10 minutes. Yung dito tayo sa Eden, maganda yung pinakita ni Pastor Menan, yung Eden sa pangnagdaan. Yung nangyari, yung Eden sa panahon ni nung first Adam. Oo, sa kung paano nangyari doon. Kaya history na yun Pero maganda rin makita natin. Tapos gusto ko naman para medyo makaabante tayo. Ito naman yung sa panahon ng huling Adan. Walang iba ang Panginoong Hesukristo dahil siya ang huling Adan So wala na tayong problema dun sa unang Adan kasi dinamitan na ng balat ng ng tupa. No? Dito tayo sa huling Adan para makita din natin yung bahaging yun. Dito sa Mateo 4, sabi dito, sa 1, at nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya. So itong manunukso, alam natin ito yung devil. No? Pumunta. Kaya pag nag-ayuno ka ng 40 araw, hindi na po tiyanak ang pupunta sa'yo. Yung mismong pinuno na. Yes. Yung devil. 40 araw Pero kung mga 3 days lang, ay ano lang yan, yung mga nakakagisan lang ng tubig. Dalamay. Diba? Maliliit lang yun. Hindi ko niya sa tawas. Kuha pa sa tawas. Pero ito po, 40 araw ito, yung pinuno na mismo, yung adversary na talaga, sabi rito. Kaya ako ayoko mag 40 days ng ayuno. Hanggang 3 days lang po ang naranasan ko lang. Ito sabi ko rito, at nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay.
pasok sa merchandise ni Pastor Menan. Buti na lang walang panadero dito. Meron ba ritong ang negosyo tinapay? Wala. Pero tagakain lang tayo ng tinapay. No? Pasok sa ano to? Sa entrepreneur, yung pagtitinapay. So hindi sumang-ayon ang Panginoon, di ba? Sabi niya rito, dahil gutom siya eh. Kaya, ang sabi ng Panginoon, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sino gustong maka-experience si Satan ang kanyang ma-encounter? Ayaw? 40 araw at 40 gabi. Si Satan ma-encounter mo. Magayuno ka. Biblical yan. Biblical. Nangyari kay Kristo. Pwede rin nating maranasan to. Amen. Sabi rito po, sa 5, nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Bayang banal. Merong templo. Inilagay si Kristo saan? Sa taluktok. Itong kinukwento ko sa inyo, huling Adan ito. Di ba, nag-usap na tayo sa unang Adan eh. Dito naman tayo sa huling Adan. Pasok ba yon? Bakit ko kinukwento to? Kasi yung Kristo, siya yung puno ng buhay na naka-symbolize doon sa unang Eden na kinukwento ni Pastor Menan. Ngayon, yung puno ng buhay na yon, kukwento rin natin during the time of the last Adam, which is Christ. So nakikita natin, si Kristo ay persona. Tama po ba yun? Yes. At kung persona si Kristo, yung puno ng buhay, persona talaga yun. At yung puno ng kamatayan sa Eden, na kinukwento ni Pastor Menan, person din yun. Puno ng kamatayan, persona yun. Pero sinimbolize lang doon, mga kapatid. So tingnan natin, ano bang ginawa ni Kristo, itong huling Adan, sa kanyang panahon. Kasi panahon ni Kristo, kadugtong tayo eh. Kadugtong tayo ng panahon ng huling Adan. Sangayon ba kayo dyan? Amen. Yan. Dito tayo karugtong sa huling Adan. At tayo ay nasa Eden of Satan. Malinaw po yan, ano? Sabi po dito, at kanyang sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanyang kamay, baka matisod ka at sa iyong paa, ng iyong paa sa isang bato. So matindi ang mga encounter ng Panginoon. Dito sa Satan Eden, na-encounter talaga ang dyablo. Hindi siya katang-isip. Hindi siya imaginary. Kasi pag imaginary lang si Kristo, imaginary din ang devil. Di ba? So talagang mautusan ka niya. Kaya pag nag-iisa ka at naglalakad, stress ka, nakakita ka ng bangin, at sabi sa tenga mo, tumalon ka na dyan. Si Satanas yan. Pag inutusan, talong ka na dyan, no? Yan na yung susi ng ano mo, tagumpay. No? O, uriin mo, hindi yun ang Panginoon. Kasi inutusan niya tumalon. Invite mo mga taong tumatalon sa building. Sino nag-utos sa kanila doon? Satanas. Di ba? Kasi yun din ang utos niya kay Kristo. Tumalon ka dyan sa... Pero isipin mo yung anointing na yan, patatalunin ka dyan. Paano kung hindi ka namatay? Di ang grabing hirap mo. Di ba? Mabuti na lang sana kung sa gitna nung pagkahulog mo, patay ka na agad. Di mo na mararamdaman eh. Paano kung di ka namatay? Gumaganon ka pa, di ba? Di ba? Kaya napakasakit, mga kapatid yan. So alam nyo, kaninong anointing yan? Sa 7, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus na susulat naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. O ayan ha, nasagi yung Godhead ha. Panginoon mong Diyos. Bahala kayo mag-isip kung gaano kalayo, kung ilang metro. Ha? Basta huwag mong tuksuhin Panginoon mong Diyos. Sila lang dalawa nag-usap. Sa 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok sa lubhang mataas at ipinamala sa kanyang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian. Ito na, kingdom, yung world na ang pinag-uusapan dito mga kapatid.
Ipinakita sa kanya yung mga kaharian. Exempted yung poultry. Exempted, di ba? Piggery, exempted eh. Hindi kasama sa syudad. Bawal ang piggery at poultry sa syudad. Exempted yung sa amin. Ito programa ng Diablo. Hindi kasama sa merchandise. Merchandise doon sa mga Chinese, no? Maraming merchandise doon. So exempted po mga kapatid, at ipinakita na rito, sabi, yung kingdoms of the world and the glory of them. Ang Marikina, pinakamalinis na syudad, binaha. Diba dati ang luwalhati nila, pinakamalinis, walang kalat. Nung binaha, tambak yung kalat. Paano ang itinaas yung Marikina, hindi ang Diyos? Diba? So dito mga kapatid, nakikita natin na kung Biblia lang din naman, yung mga city, yun talaga yung may kaluwalhatian. O, Pastor John, parehas kami Quezon City. Pero hindi kami nakikisa sa kaluwalhatian doon. Diba? Kaya dito tayo sa bundok, di ba, Pastor? Yes. Ayan, sa bundok tayo. So sabi nito mga kapatid, at sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Saan yun? Kaluwalhatian, yung kasikatan ng syudad. Hindi yung kabundukan. Wala ka namang mapapala sa bundok. Ano bang maganda rito? Di ba? Si Abraham sa bundok eh. Wala ka masyado makita ang maganda sa bundok. At saka sa lahi ni Abraham, nag-aalaga ng mga cattle. Kaya nga kami, cattle ang aalagaan namin. Hindi yung mga merchandise sa baba. Diba? O, kaya, di ba sila Abraham, mga shepherd yun eh. Si Kristo, shepherd din, nag-aalaga yun. O, 4 ang paa, wag yung 5 ang paa. 4 ang paa ang alagaan natin. So dito po, makita natin yung huling Adan, dito sa Eden na ito, andito ang huling Adan, si Kristo. Kasi, kung merong tree of life doon sa unang Eden, meron din namang tree of life ngayon sa panahon natin. Kasi hindi ko naman Adan, yung naunang Adan, hindi ko siya Adan. Ang Adan ko, si Kristo yung huli. So ako yung karugtong niya. Amen. Ako yung karugtong no, huling Adan na ito. Kaya dito, nakikita natin kung paano yung nangyari sa huling Adan, di ba? Ibig sabihin, nung inaalok sa kanya yung karangyaan ng sanlibutan, malinaw na, pinagharian ng Diablo. Ayun, tumulog na. So, maraming salamat. Okay po, maraming salamat po, Pastor Bal. Isa pa po, na nais na magsusog. Siya naman po. Brother Lito muna po. Nauna po siyang mataas ng ano. Ay, Brother Lito. And then next na po kayo. Ayun lang po yung timer ha. Salita na po ako. Hindi. Ilusin ko lang ito. Yung aking record ko kasi. Makita eh. Anyway, yun po. Sige, start na po. Una po, yes, una po ay yung bakit po, paksa kasi 2 Eden po, no? Isa yung Eden, inilaan para kay Satan, that's Eden of precious stones sa Ezekiel chapter 28. At yung isang Eden naman, it's Genesis chapter 2 verse 8. After na nilalang ng Diyos yung tao naman, para sa tao naman yung ginawa ng Diyos sa ikalawang Eden. So, para sa akin mga kapatid, at bilang na makamanggagawa ninyo mga kapatid, isa lang ang purpose ng Eden. That's Eden's of trials. Yung po ay ginawa ng Diyos, it's not only for habitation. Hindi po habitation ni Lucifer ang earth. Kasi may lugar po talaga si Lucifer. That is in spirit world. Spirit realm siya eh. Pero bakit siya dinala ng Diyos doon sa mundo, sa earth? Kasi for trial and testing. Testing ground. Testing ground po yan eh. While sa tao, ganun din, same. By the same token, ginawa ng Diyos ang Eden, God made man, human. Sabi, He put up eastward. Mapapansin niyo mga kapatid, bakit He put eastward of Eden? Kasi once na hindi siya hindi, doon sa testing ground niya sa Eden na yun, once na hindi mag-fail siya, 1 foot step outside of Eden.
Ganun ang nangyari kay Adam. So, yun po yung ibig sabihin testing ground. So, kung sisimulan ko mga kapatid, medyo lawakan ko ng konti. When Genesis chapter 1, God created the heavens and the earth. Pero bago nilalang ng Diyos ang earth, heavens muna. Ang heavens, dalawang bagay, isang spirit world. Agree kayo doon, di ba? Isang physical world. That is time-space. When God said, let there be light, boom, Big Bang, and then there's so many galaxies in space. So, di ba, sa space, times of space. So, nagsimula doon ang umpisa, lumalaki yung space, dumadami yung galaxy. And what is that purpose? Ano purpose ng galaxy? Because of angel. Wala nakasulat sa Bible na meron silang pakialam dyan. Pero I believe, hindi ginawa ng Diyos ang nasa mundong napakarami, kung bubuksan ang bata natin at papasilip sa iyo, kung gaano karami yan. Meron silang pakialam dyan. Katulad ng tao, when God created man, ano sabi ng Diyos? He created image, likeness. Kung ano ang Diyos, ganon din yung tao. Agree yan, di ba? So kung sabi ng Diyos, let us make man in our image, in our likeness. Man, in image and likeness. Sino ba ang kausap doon? So, ibang usapan pa yan, medyo mahaba pa yan, ano? When God created the earth, kausap niya angelic. When God created in the 7 church ages, human in the image and likeness as perfect in human, that is Jesus Christ. Kausap ng Diyos. So anyway, hindi ko po yan ihahabol ng masyadong mahaba. When God created the heavens, inuna mo na spirit world, angelic being. At hindi lang angelic being, maraming spirits na nandyan. Ngayon, bago dumating ang testing fall kay Lucifer, 10 billion years, mula sa umpisa, 10 billion years, because the earth was 4.5 billion years. Pero mula sa space, it's 15, kasama ang earth, 15 billion years, ayon sa science. So, 4.5 billion years, doon bumagsak ang testing ni Lucifer. So, could you imagine, matagal na sila nag-exist, and then nagkaroon ng space of time, nagkaroon ng galaxies, may part sila dyan, dumating pa lang ang testing ground sa kanya after ng 3 billion years ng ating earth. At kailan natin masasabi? In the biblical sense, panahon ng dinosaurs, sa history, no? Walang dinosaurs sa Bible eh. Pero sa history, science, nakatala talaga na may dinosaurs. Meron pa proof, may mga buto, at sa mga suri nila, it could be the existence in 3/3 billion years. So, ibig sabihin, kung 4.5 billion years ang Earth, nag-exist na sila. At tinukso nila. Ang sino? Wala pang taong as in image. May tao, prehistoric man, tinukso nila yung hayop. Kailan? Sa panahon ng fallen conditions. Ngayon, yung pagiging fallen condition ni Lucifer, may lesson. Naniwala ba kayo na ang pagkabaksak ni Lucifer paraan ng Diyos? Amen. Sino dito agree? Yes. Isaiah 45:7, sabi ng Diyos, I create darkness, I create evil. Basahin natin. 45:7. Basahin ninyo. Diyos ang mismong nagsabi, gumawa siya niyan. At isang bagay si Lucifer ay naging instrumento niya. So paano yung pala ng instrumento? Hindi ang Diyos naglagay sa kanya as robotic, na ikaw ay maging demonyo. No. Ginamit ng Diyos by circumstances na ano? That si Lucifer ay theophany of God. Sa kanya nagpapahayag ang Diyos in a masses of angels. Siya yung tinaas ng Diyos as anointed cherub. That was perfect in beauty in the anointing. So kinikilala sa angelic. Kaya nga nung time na possess siya eh. So nung time na billions of years nang lumilipas, ang isip niya nagbago na. So yung pinahintulutan siya ng Diyos na marating ngayon in one purpose. Bakit? Sa tagal ng panahon, could you imagine, dito ang simula ng creation ng Diyos, kasamang spirit world, nandito tayo sa dulo, it's 6,000 human years na ang tao. Nandito lang tayo sa dulo. Ganun katagal, hinintay ng Diyos na maihayag yung perfect will in the back part mind of God, and that is Logos. Ano yun? Ito yun, no? May purpose ito. May kinalaman ito kay Lucifer. Amen? Kung wala si Lucifer, makikita to? Hindi. Malaki ang role ni Lucifer, pero hindi ko siya tinataas. Siya'y naging bahagi sa Logos ng Panginoon. Kasabwat pala si Lucifer. Bahagi siya.
Ano yung bahagi ni Lucifer? Para halimbawa, si Adan, tinukso niya. Si Eva, tinukso niya. Magandang bagay ba nangyari yun? Yes! Kasi bakit? Nag-fall ang tao sa panahon na yun. Dahil hindi gusto ng Diyos na ang tao sa panahon ng first Eden, ng second Eden, Eden of vegetation. Ganyan si Adan. Relax, kumukuha lang, kumakain lang, nag-enjoy sa presensya, nang wala siyang ginagawa para sa Diyos. Amen? Yes. So purpose ng Diyos, mahulog siya bakit? Para maipakita ng Diyos yung masigit na dapat nakita ni Adam. That's why he traveled from eastward. Kaya ang balik niya is from west. Katulad din natin. Nasa eastward ka before. Mata mo nakatingin sa mundo. Pero na ikaw na mag-born again, sabi sarad mo na yung mata mo at doon ka sa west. Yung inner man mo, yung Diyos mismo. That's the sign. Pinahintulutan ng Diyos, magkamali ang angelic, pinahintulutan sila ng Diyos, bumalik sa Kanya. Pero, hindi. Kasi bakit? Billions of years na natili si Lucifer ganun. Amen? Ang tao, 6,000 years. Ang purpose ng tao, madaya. Bakit? Para hanapin natin ang Diyos. Isang bagay, ito, yung meron si Lucifer, siguro konti na lang oras ko. May matututunan tayo kay Lucifer. Bakit? Para makita natin kung sino talaga sa panahon natin ang anointed of God in this end time. I tell you, brothers and sisters, nagwaning si Pablo, 2 Corinthians chapter 11. What's the verse 13 and 14? They are false apostles. Buhay pa si Pablo. And there is Lucifer, Satan is transforming as an angel of light. Anong ibig sabihin ng pagkakamali ni Lucifer? It's time na may darating ng mga maling ministro. And I tell you, brothers and sisters, bakit sister? Kasi may mga sister. Ano yung nawala sa unang iglesia? Puso. Anong klase puso? Yan ang nawala kay Satan. Kasi ang puso ni Satan dati, dapat perfectly sumunod sa Diyos. Ano nangyari? Sinunod niya yung sarili niya. Yun ang nawawala. Yun ang ibabalik. Tama? Anong sabi ng panahon sa panahon ng Ephesians? Sabi, turn the hearts of the heart. Hindi sabi sa doctrine. Heart. At bakit? Yung puso natin, kasama attitude. Anong sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, esteem others better than yourselves. Yan ang nawawala. Kaya kita mo, kahit saan ang pagtitipon, lagi ang tatayo, sila yung magaling. Sila yung marunong. Amen? And that's the spirit of Satan. That is the anointing of Satan. Pinahintulutan ng Diyos yan, mangyari yan, para ano? Pipiliin ba natin yung ganong klase ng anointing? O, pipiliin natin yung mas tama sa Diyos. Sabi ni Paul, sabi niya, let this mind be in you which was also in Christ. Ano yun? You should be humble. James 1:21. Taliktanin niyo ang masasama. Ano masasama? Libre ang kausap eh. Pagdalasing ba yan? Hindi. Yung masama na ano? Yung angat ka sa iba. Magaling ka. Ganito. Sabi ni Pablo, ay ni James, sabi niyo, tignan niyo ano yung mababa. And that is the kind of spirit ngayon na dapat na nandun sa mga Kriston, pinilipat sa apostol, at nung panahon ng buhay ang apostol, inubos sila. Naubos na rin ang oras ko. Salamat. Sa susunod, may pagkakataon. Pwede niyo akong tanongin para maituloy ko. Tanong na lang, para Sige po. unang umalis si Pastor. Sige. May last pa si ano, Kaya po, Pastor. Presento. May isa pa. Si Brother Din muna po. Brother Din po. And then proceed na po tayo sa question and answer. 10 minutes po. Pagura ba? Pwede patulong. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si Pastor Mon Pisito. Pastor Jim Pisito. Kapatid ko si Pastor Mon. Okay, na-invite ako ni Brother Ferdinand at nandito naman ako kanina sa Jamboree. So tumuli na ako ito. Okay, ang pinag-usapan natin, Sa likod ang po, Pastor. pinag-uusapan natin ay Sa likod, sa Eden. likod. Again, tumayo ko rito and I don't want to be different Yes. to other people. Maybe I will just share a little light. At nasa inyo naman po kung tingin nyo ay maganda. Pero ang ating pong pinag-uusapan ay Eden.
Okay. Brother Ferdy, sino kasama mo rito sa grupo? Pakita nga lang po yung kasama sa grupo ni Brother Ferdy. Kami naman dito, isang ano lang, isang meeting lang. Hindi, yes, sa faith. Okay. At least alam ko yung grupo niya. Okay? So, Revelation chapter, ulitin ko, ayaw ko maging iba, no? But I would like to share yung thought ng prophet. Kilala niyo naman yan, okay? Revelation 12, 7, and 9. Nagkaroon ng war. Okay, ulitin ko, hindi po ito sinabi ni Brother Ben. Okay lang ba magitin ko? Or, okay, hindi ito sinabi ni Brother Branham na eating yan. Event yan doon sa kalangitan. Di ba? Pero walang sinasabi si yung ating prophet messenger na ito yung Eden. Basta nagkaroon ng war. Michael, Archangel, tsaka yung Angel. Pagdating ng Ezekiel 28, okay, actually, hindi naman talaga ito yung Eden, as in Eden ng chapter 2. Okay? Itong Eden na to, isang pagsasalaysay, okay, Eden. Binanggit lang si Ezekiel si Eden, binanggit yung kanyang mga precious stones, binanggit yung lahat mga bagay nandun, kasi sa 28, yun naman talaga ang nasa Genesis